Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw ng Huwebes, ika-5 ng Pebrero, taong 2026. Sa kasalukuyan nga po ang bagyong ating minomonitor na may kategory na tropical depression at pinangalanan po natin na sa local name na Bagyong Basyang ay kasalukuyan pa nga pong nag-intensify into a tropical storm category na may bilis na hangin na umabot na po sa 65 km per hour at samantalang may pagbuso po na umaabot sa 80 km per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 15 km per hour. Na kung saan nga po inaasahan nga po natin ngayong araw, ito ay mas malapit na nga po sa ating kalupaan na kung saan nga po nagdudulot na nga po ito ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Na kung saan habang palapit ng palapit itong bagyong si Basyang ay mas lalakas nga po ang epekto nito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya naman po lubos po nating pinag-iingat ang ating mga kababayan lalong-lalo na doon sa mga mabababang lugar at sa mga mabubundok na lugar na kung saan nga po inaasahan nga po natin ngayong araw ay mas malakas na nga po itong epekto nitong mga pag-ulan lalo na sa palapit na nga po ito sa ating kalupaan. Kaya naman po mayroon po tayong nakataas na weather advisory or babala sa mga malalakas na pag-ulan dulot na nga po nitong si Bagyong Basyang. At nakataas nga po ang orange rainfall warning na may inaasahan po natin na 100 to 200 mm na pag-ulan. Sa may area po yan ng Agusan del Sur, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, kabilang na rin dito sa may Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Islands. At kabilang dito sa may Visayas naman ay sa area naman po yan ng Southern Leyte at Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Cebu. Samantalang nakataas naman po ang yellow rainfall warning dito naman sa area ng Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Bukidnon. Kabilang na rin po dito sa may Visayas sa area naman po yan ng Samar, Eastern Samar at Biliran, Leyte, Iloilo, Guimaras. At lubos po natin pinag-iingat po yan dahil po sa inaasahan nga po natin na mga malalakas na pag-ulan na dulot nga po nitong si Bagyong Basyang. Na kung saan nga po ngayong araw makakaranas na po yan ng mga pag-ulan at inaasahan po natin pagsapit po mamayang hapon o gabi mas lalakas pa nga po ang epekto ng mga pag-ulan kaya po nagkataas na po ang weather advisory o babala sa mga malalakas na pag-ulan dahil po yan sa posibleng daanan ng sentro ng bagyo dun po sa mga malalakas na pag-ulan. At bukod po nga rito sa weather advisory, meron na nga rin po tayong nakataas na wind signal or tropical cyclone wind signal na signal number 2. Dito nga po sa area ng Surigao del Sur na kung saan nga po posible nga po dito una maglandfall ang bagyong si Basyang. At samantalang signal number 1 naman po dito sa may area ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte at Bukidnon, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Bohol, Siquijor, Southern Leyte, Leyte, Samar, Eastern Samar, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras at Iloilo. At yan nga po ang may nakataas na wind signal ay lubos po nating pinag-iingat at pinaghahanda dahil nga po sa epekto ng mga malalakas na hangin na umabot nga yan po sa signal number 1 ay umabot po yan sa 39 km per hour at may pagbugso na 61 km per hour. Samantalang inaasahan nga po natin na mga
bugsor ng malalakas na hangin dito sa may nakataas ang signal number 2. Kaya po lubos po natin na pinag-iingat ang ating mga kababayan na sa mga posibleng malalakas na pag-ulan at may kasamang mga malalakas na hangin. Na kung saan inaasahan na nga po natin na ngayong mamayang gabi ay maglalandfall na itong si Bagyong Sebastian dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. At base nga po sa pinaka tropical cyclone track ng Bagyong Sebastian, makikita nga po natin na kung saan nga po at pagsapit nga po nitong mamayang gabi dito sa may silang bahagi ng Surigao del Sur ay inaasahan po natin na mas malapit na nga po ito sa kalupaan, yung sentro. So kahit nga po nasa karagatan pa nga po itong si Bagyong Basyang ay hagip na nga rin po nito ang silang bahagi ng silang bahagi ng Mindanao na kung saan nga po nagdadala na nga po ito ng mga bugso-bugsong hangin at mga pag-ulan. At inaasahan nga natin na yung sakop ng cone of probability ay nakakaranas na ng mga pag-ulan na dulot nga nitong Bagyong Sebastian. Samantala, maging alerto po dahil hindi lamang sentro ang ating at tutuunan ng pansin dahil malawak nga rin po ang sakop nitong bagyo na kung saan nga rin po ay magdudulot na nga rin po ito ng mga pag-ulan at mga kalat-kalat na pag-ulan doon sa mga malalayong area. So hindi lamang po dito sa may sentro ang ating pinaghahandaan. Ganon din po sa mga kalapit na lugar. So hindi lang po dito sa pinakasentro ang ating pinaglalaanan ng pansin. Bukod din po dito sa mga lalapit pa dahil posible po ang pagbabago ng track ng bagyo. So maging alerto lang po at maghanda dahil kung ating makikita dito sa pinaka-latest track na kung saan ay kapansin-pansin ngayong pagsapit, ngayong gabi, 8 PM, ay inaasa natin na mas malapit na. So inaasa natin na nakakaapekto na rin ito sa kalupaan. So hindi man po siya landfall yung sentro pero hagip na rin po ng pinaka lawak ng hangin nitong silang bahagi ng Surigao del Sur. So maging alerto po tayong lahat. At inaasa natin pagsapit na madaling araw or sa hating gabi ng ngayong gabi, so mas inaasahan natin yung sentro nasa kalupaan na ng Surigao del Sur at Agusan del Sur. So yan pong mga nabanggit na lugar ay lubos po nating pinag-iingat at Agusan del Norte. Kabilang dito na rin sa may northern portion ng Davao Oriental at dito sa may Compostela Valley. Nahagip po yan ng hangin at Davao. At yan po yung mga pinaghahanda natin sa mga posibleng daan ng sentro ng Bagyong Sebastian. Samantala, na kung saan ay inaasa natin na babaybay natin na nito ang kalupaan ng mga nabanggit na lugar, ay posible pang dumaan ang sentro dito sa may area ng Misamis Oriental. So patungo po yan dito sa may Camiguin. Pag inaasa natin, pagsapit ng umaga na po yan ng Friday or February 6. So dito na po yan sa area ng Camiguin na may category po yan na tropical storm. So mananatili ang category po niyan na tropical storm category. So bago po yan, magbabaybay naman nito ang area ng Panglao at sa Southern Cebu. Sa mga lugar naman yan ng sa Oslo at saka sa area ng Badian at saka sa Argao. So pagkatapos naman yan ay inaasa natin na kung saan ay naglandfall na nga itong si Bagyong Basyang ay inaasa natin na hihina yung lakas niya. So into tropical depression, so hihina siya nga po siya sa magiging tropical depression na lang po siya. So kung kasalukuyan na nga po itong nasa Negros Oriental at saka sa Negros Occidental. So kapag binabaybayan na po niya yung kalupaan ng Negros Occidental or Negros Island region. So habang patawid na siya, so mananatili ang lakas niya sa tropical depression category habang babaybayin niya yung sa inaasa natin na habang binabaybayin yung karagatan sa Sabado ng umaga. At patungo naman sa Sabado ng umaga dito sa area ng
ah, dito sa Calamian Group of Islands. So, dito sa may northern portion ng Palawan. So, inaasahan natin sa northern portion ng Palawan maging alerto po sa mga posibleng mga malalakas pa rin na hangin or mga bugso-bugsong mga hangin at mga kasamang mga pag-ulan at malalakas po rin yan ng mga pag-ulan na mapanganib pa rin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga mabababang lugar at sa mga mabubundok na lugar. Kaya po maging alerto lang po ang mga ating mga kababayan na kung saan 'pag babaybay nitong ating karagatan na inaasahan natin na hihina na rin ito into low pressure area. At, samantala bukod nga rito sa pinaka-bagyong si Basyang, may inaasahan din po tayong panibagong low pressure area na mabubuo, kung saan nga po ay nakikita na nga po natin sa pinaka-latest track na mayroon ng sirkulasyon ng pagbuo ng hangin dito sa may silangang bahagi or nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility na panibagong low pressure area. At base nga po sa pinaka-latest track ng nilabas ng Pag-asa noong February 2, 2026 at hanggang February 8, 2026 ay makikita natin na kung saan ay makikita natin ang track ng bagyong si Basyang na kung saan tatawid nga po ito dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at Visayas. Samantala, sa pagsapit naman ng February 9 hanggang February 15, inaasahan natin na dito na mabubuo or makikita natin na nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility ang panibagong low pressure area na nasa may silangang bahagi rin ng Visayas at Mindanao na ating makikita sa pinaka-latest satellite imagery. Na kung saan pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan na sa panibagong low pressure area na ating minomonitor sa kasalukuyan upang makaiwas po tayo sa malubhang epekto. Samantala, bukod nga po rito sa bagyong si Basyang, may patuloy pa rin ang epekto ng amihan or northeast monsoon sa may silang bahagi ng Luzon, na kung saan magdadala nga rin po ito ng mga maulap na papurin at mga bugsong hangin na kung saan yung nararanasan natin dito sa may Bicol region, kabilang na rito sa mga area ng Cagayan Valley region, Isabela, Quirino at Aurora, Quezon. So mga pabugso-bugsong hangin ay epekto po rin yan ng hanging amihan kasama ang Batanes and Babuyang Group of Islands. Samantalang makakaranas pa rin po ng maliwalas na panahon na may inaasahan din po ng mga maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi. Dito po yan sa may Luzon area na kung saan ang nakaka-apekto po rin dito sa may Luzon area ay ang hanging amihan or northeast monsoon, na kung saan improving weather pa rin naman ang ating inaasahan. Ngunit sa pagsapit nga po ng hapon na kung saan mas malapit na nga po itong bagyong Basyang dito sa may kalupaan ng Mindanao, mas lalakas din po ang epekto ng mga pag-ulan or mga kaulapan na extension na dala nitong bagyo dito sa may area ng Sorsogon o Albay. So sa southern portion ng Luzon na makakaapekto na rin po yung mga maulap na papurin at mga kasinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan dahil sa mga cloud cluster na dala nitong bagyong si Basyang. So maging alerto lang po tayo upang sa gayon na makaiwas po tayo sa mga banta na mga panganib na dulot ng bagyong si Basyang. Na kung saan doon sa mga nakataas ang weather advisory, maging alerto po dahil lubos po yun malalakas na mga pag-ulan na mapanganib rin po na magkakaroon ng mga flooding or sa mga pagbaha. Kaya naman kung lalabas kayo ng inyong tahan, ugaliin pa rin po magdala ng payong or panangga sa mga biglang pag-ulan na dulot ng bagyong si Basyang. Na kung saan kung halimbawa ay nakamotor naman kayo ay ugaliin pa rin magdala ng raincoat or mas recommendable sa nagmumotor na or yung tatawag natin na kapote. At yan nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Samantala at bukod nga po dito sa
bagyong Sebastian na kung saan na nagdadala ng mga pag-ulan, ay silipin naman po natin ang magiging lagay ng panahon dito sa may ating karagatan. Sa kasalukuyan nga po, dahil nga po sa epekto ng bagyong Sebastian, may nakataas din po tayong gale warning dito sa may area ng Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands, Surigao del Sur at sa may area ng Surigao del Sur, Surigao del Norte at dito sa may area ng Surigao del Sur, na kung saan nga po inaasahan po natin na malalakas nga po ang mga pag-alon na umabot sa 5.5 meters ang taas ng mga pag-alon dahil sa epekto nga po nitong si Bagyong Basyang. Samantala ang mga nalalabing bahagi naman ng ating seaboard sa may silangang bahagi ng bansa, lalong-lalo na dito sa may seaboard ng Luzon, ay inaasahan natin na moderate to rough sea condition pa rin ang inaasahan natin sa mga labing bahagi ng silangang bahagi ng ating bansa. Samantalang dito sa may kanluran bahagi ng ating bansa ay inaasahan natin magiging slight to moderate ang magiging lagay ng panahon na kung saan bagyang banayad pa rin ang mga pag-alon dahil kung saan dito sa may silang bahagi ng ating bansa ang nakakaapekto ang bagyong si Basyang at ang pangunahing nakakaapekto. So, lubos po nating pinag-iingat at ating mga pinaghahanda ang ating mga kababayan sa halos buong bansa. So, yan pong Luzon, Visayas at Mindanao, maging alerto lang po tayo dahil hindi po natin dapat itong isa walang bahala dahil sa banta ng mga pag-ulan at posible ang pagbaha na kung saan mapanganib pa rin lalong-lalo na nga po doon sa mga mabababang lugar at sa mabundok na lugar na kung saan upang makaiwas po tayo sa mga epekto at mga panganib. At yun nga po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes. At maraming salamat sa inyong pagbibigay oras at panahon, and thank you so much for watching. And God bless us all, guys.